Hello everyone! Maraming salamat sa muling pagbisita, Panlasang Bicolano. Samahan niyo ko tayo magluluto. Lutong Bicolano na naman ang aking i-share sa inyo guys. Asahan nyo na. Paglutong Bicolano, kung ano ang meron mamaya i-share ko sa inyo. Kung ano. So ayan, magpainit na tayo ng kawali dahil nakaready na yung ating mga kailanganing sangkap. Maglagay na tayo ng mantika. Okay, so unahin natin igisa yung bawang dahil mainit na yung mantika. 5 butil na bawang yan guys. Mga ilang segundo lang nating igisa yung bawang para hindi pumait. Okay, ayan, nakalimutan ko, muntik na masunog. Sunod natin yung sibuyas. Katamtamang laki lang ng sibuyas yung aking ginamit dito guys. Okay. So, ang gagamitin ko or ang ating main sangkap ngayon or lulutuin ay, so ayan, naka-marinate na yung pork kasim. Binabad ko siya sa patis, paminta at kalamansi. So ayan, binabad ko siya for 20 minutes. Hiniwa ko siya ng ganyan kaliliit. Then unahin natin yung pork. So yung pinagbabara ni iwan ko muna, itabi muna natin to. At isasangkot siya natin mabuti tong baboy hanggang sa lumabas yung sarili niyang tubig. Okay, mag-add pa rin tayo ng paminta. Okay, isasangkot siya lang natin itong mabuti at takpan muna natin. So, okay guys, after 5 minutes, ayan, tagal-tagal na sangkot siya ang ating ginawa para sa ating pork kasim. Okay, takpan natin muli. Mas maganda pag luto na yung malapit nang maluto yung baboy bago natin ilagay yung ating ibang mga sangkap. Okay, so ito na. Wala nang wala na yung tubig niya. Kumbaga, mantika na lang. So, ilalagay na natin yung pinagbabaran kanina. Pwede na itong ilagay. Okay. So, tatakpan natin muli. Okay, so ito na guys. Ayan. Halos luto na yung ating baboy or pork. Kaya ilagay na natin yung atay. So yung atay na binabad ko siya, hiniwa ko siya na maliit, binabad ko siya sa suka. Then hinugasan ko, isang hugas lang para mawala yung asim. So ilagay na natin. Para kahit papano, kasama siya dun sa parang nagisa na din dahil mantika pa rin yung kanyang unang nilapagan. Okay, sangkot siya muna natin muli kasama na yung atay. Atay, tatakpan na natin. Okay, so ayan, halo na natin guys. Ilagay na natin yung patatas dahil medyo matagal-tagal ng lutuan to. Patatas at carrots. So ilagay ko na. Isang pirasong patatas at isang pirasong carrots din yan. Same lang yung slice niya. So, ayan. Laman to guys ng gabi. Sayang kasi. So, nilagay ko na rin. Isang pirasong laman ng gabi. Hiniwa ko din. Ayan. Takpan natin hanggang sa kahit mga 3 minutes. Okay, after 3 minutes, halo natin muli. Dahil wala na siyang tubig, no? At medyo tuyo na, so ilalagay na natin yung kakang gata. Ito yun, basta lutong Bicol, asahan nyo, laging may gata, guys. Purong gata ito, pero mag-a-add pa rin ako ng kaunting tubig. Okay.
Yan, so mga kalahating baso or kalahating half cup to ng tubig ang dinagdag ko pa rin guys. At pakukuluan natin itong mabuti hanggang sa maluto na talaga yung gulay na nilagay natin, no. Okay. So ilagay na rin natin yung siling green. Mas masarap kasi pag may anghang. O, 'di ba? May gata, may sili. Pagka ganyan, lutong Bicol talaga, guys. Okay. Tikman na natin yung lasa kung ano pang kulang. Dahil kulang pa sa lasa, sumagad tayo ng magic sarap. Kalahating magic sarap lang ang aking nilagay. Hindi ko kailangang ubusin para hindi naman umalat. Timpla na rin natin ng bechin. Okay, ayan, takpan natin. Ayan, after 3 minutes, ay, halo natin muli. Ay, ito na yung gata, no. Okay, itikpan natin uli kung ano ang kung sapat na yung lasa. Okay, so mag-add tayo ng pambawas umay. Ayan, lalagay ako ng suka. So, after nyo ilagay yung suka, hayaan nyo muna ng mga ilang segundo bago nyo ihalo, no? So, ayan, ilagay na rin natin yung bell pepper. Ayan, naglagay pa rin ako ng bell pepper, guys. Nakalimutan ko yung dahon ng laurel. Kaya ayan, nilagay ko na yung dahon ng laurel. Kahit malapit ng maluto, nilagay ko pa rin ng dahon ng laurel. Okay, so ayan na. Malapit ng maluto, guys. Mga 3 to 5 minutes, okay na to. Huwag kayong mag-alala, hindi yan matutuyuan dahil may gata. So, magmamantika yan. Ay, kabango, guys. Pagkasarap ng ating ulam pagka ganito. Okay, so ayan. Na-share ko na naman sa inyo ang ulam ng mga Bicolano. At kung bago ka lang sa aking channel at di ka pa nakasubscribe, makikiusap na ako. Please do subscribe, click the bell para naman ma-notify ka sa mga susunod nating lutuin. So ayan, tikman ko yung gulay kung okay na yung gulay. Ayan, luto na yung gulay natin, guys. Medyo pinain-in ko lang para mas masarap talaga yung ating ulam. So, ayan na. Luto na ang ating pagkasarap na lutong Bicolano or ulam ng mga Bicolano. So, maraming salamat. Hanggang sa muli. Panlansan Bicolano po. Tara, kainan na!